Ayan, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay Abril 18 at araw ng Sabado. At habang papalapit po tayo sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ay lalo pong umiinit yung usapin patungkol po sa postponement ng BSKE. Lalong lumalaki po yung tsansa na maipospon muli, maipagpaliban muli yun po nga barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kagaya po ng itinatanong ko palagi sa inyo mga nanonood po sa atin ngayon, kayo po ba, pabor ba kayo na ipagpaliban muli yun po nga barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Ayan, i-comment po sa ba yung inyo pong mga opinion, mga komento, inyo pong mga kasagutan sa ating pong tanong kung kayo po ay pumapabor, kung kayo po ay pumapayag na ipagpaliban muli yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. I-comment nyo po sa mga bayan, i-comment nyo para mabasa po namin sa mga susunod na araw. So ngayon po ay sinagot po ng COMELEC yaan pong mga usap-usapan patungkol po sa muling pagpapaliban. So ngayon po ay mapapanood po natin ang balita nito pong Brigada News FM Manila nung nakarang araw pa ito So ito po, panoorin po natin ng sabay-sabay. Ito pong balita patungkol po sa panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Panoorin po natin mga bayan. Uminit ang panawagan na ipagpaliban ng 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa gitna ng kinakaharap na krisis sa bansa kung saan may ilang mambabatas na naisilaan ng pondo nito sa mas agarang pangangailangan tulad ng energy response. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat may kapangyarihan ng Kongreso na ipagpaliban ng halalan, hindi maaaring galawin o ilaan sa ibang layunin ang budget nito dahil malinaw itong ipinagbabawal sa konstitusyon. Sa kabuuang 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, tinatayang 16 billion pesos pa ang hindi nagagamit habang 3 billion pesos na ang nagastos sa preparasyon. Pero para sa ilang Pilipino, dapat hindi lang eleksyon ang tutukan ng gobyerno. Bagamat iba-iba ang sagot kung itutuloy o hindi, nagkaisa sila na dapat ding tutukan ang mas malalim na problema. Barangay, okay. SK, tigil na yan. Bakit sir? Panakuhan lang yan eh. Nagiging nagiging kasangkapan lang sila sa korupsyon. Para sa akin kasi dapat ituloy na. Kasi dapat yung iba naman, yung ibang nauupuha, hindi naman lahat. Kailangan palitan na kasi kung yung iba, hindi naman nila nagagawa yung trabaho nila. Para sa akin na. Sa tingin mo ma'am, dapat ituloy para mapalitan yung mga nakapupo yun. Opo. Mga maganda, gusto mong postpone muna sir. Postpone muna. Bakit? Siyempre sir, wala sa aking opinion sir, wala kang mga ngayon sir. Walang point sir. Wala kang kasi nagawa yun sir. Wala tayo, walang nagawa. Walang nagawa sir. Postpone muna o talagang itigil na? Kung kasalagay sir, bago gusto nga, itigil na. Itigil na agad. Malinaw na ang BSKE ay higit pa sa isang nakatakdang halalan dahil ito ay pundasyon ng lokal na demokrasya. Anumang desisyon sa pagpapaliban nito ay hindi lamang usapin ng timing o pondo, kundi ng pagpapanatili ng boses ng mamamayan at ng papel ng kabataan sa paghubog ng kinabukasan. Sa paghubog ng kinabukasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Inog Flores. So ayan po mga idol at mga bayan, narinig at napanood po natin mismo na may mga mambabatas po talaga na ang gusto po ay ipagpaliban na muna ito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon para ito pong pondo ng COMELEC ay magamit sa energy response base po doon sa atin pong napanood. Sa madaling sabi, yung pondo ng COMELEC gusto nilang kunin para ipang-ayuda sa atin pong mga kababayan sa kinakaharap na krisis ngayon sa atin pong bansa. At base din po sa atin pong napanood mga kababayan, sabi ni Chairman George Garcia, para sabi ng COMELEC mga kababayan, hindi po pwedeng ilipat yun pong pondo ng COMELEC patungo po sa ibang ahensya sapagkat yan po ay labag sa saligang batas or unconstitutional mga kababayan ayon po sa panig ng COMELEC. At base din po sa napanood natin mga kababayan
iba't iba po yung mga komento, mga opinyon ng ating pong mga kababayan. May mga nagsasabi na ituloy na yung eleksyon para mapalitan yung mga dapat palitan. May mga nagsasabi din po na yung barangay, okay, ha? Ituloy yung barangay election, pero tanggalin na yung SK sapagkat nagiging kasangkapan daw yung SK sa korupsyon, mga kababayan. At may mga nagsasabi din po, mga kababayan, na ipospon muna para yun nga pong budget ng COMELEC ay magamit doon po sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ng ating pong bansa sa kasalukuyan, mga kababayan. So inuulit ko po yung tanong, ha, kayo po ba ay pumapayag po ba kayo na muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Ayan, pakicomment po sa mga kababayan para mabasa po namin sa mga susunod po nating talakayan. So ngayon po ay magbabasa tayo ng komento patungkol sa post na ito ng Brigada News FM Manila, kaugnay po sa postponement nga po ng BSK. Ito po, itatalikod ko po yung... So ito po, mga kababayan, yung pong mga komento ng ating pong mga kabarangay. Sabi ni Rex Country, kung ipagpaliban man lang, gamitin na lang ang pondo sa flood control para busog na naman ang mga buhaya. Pambira, ano ho? Sabi ni Alberto Biloria, imposible yan na hindi pwedeng gamitin kung talagang kailangan siya. Bakit hindi gamitin kung talagang kailangan? Kailangan sa mga pagtulong at emergency. Kaso nga po, malalabag po yung saligang batas. So, pagka nalabag po yung saligang batas, ano pa yung silbi ng mga mambabatas kung lalabagin lamang po nila yung batas na kanila pong ginawa? Sir Alberto Biloria, na ayon nga po sa saligang batas, bawal po ilipat po yung pondo na naka-allocate doon po sa COMELEC, bawal gamitin o ilipat sa ibang ahensya. Yan po ay kabawal-bawalan ng ating pong saligang batas. Okay? So sabi ni Darren Reyes, ituloy na. Ituloy na daw, mga bayan. Mandy Barikyo, lagi na lang yan. Lagi na lang daw postponement. SK baby crocodile. Mga baby crocodile lang yung mga SK. Pambira, ha. Mga maliliit na buhaya daw. John Mike Howe, ituloy na yan para mapalitan ang mga nakaupo na walang nagagawa. Nako, bato-bato sa langit, ha. Ang tamaan po ay wag magagalit. Elmer Bagay po, gusto na naman ipagpaliban. Lagi na lang dapat sahod nila yung itulong yung eleksyon, ipaliban nila. Nako, nagagalit na Sister Elmer, mga bayan, no? Lagi na lang postponement, ha. Dapat yung sahod nila yung itulong, hindi yung sa eleksyon. Tama nga naman, ha, itong si Sir Elmer. Malalaki yung sahod ng mga mambabatas, yung mga congressman, yung mga senador. Bakit hindi yung mga sahod nila yung ipunin para ipantulong sa ating pong mga bayan? Geraldine Muyano, ituloy na ang eleksyon. Mauro Nemo, ituloy na po yan eleksyon, pero alisin ang honorarium para walang initan ang mga kandidato. Iwan ko kung mayroon pang tumakbo kandidato kung walang honorarium. Pahayag ba kayo mga kabarangay, lalong-lalo yung mga kakandidato? Tanggalin na lang yung tanggalin na daw, alisin na lang daw yung honorarium ng mga barangay officials. Nako, hindi ata papayag si Kagawad at si Kapitan. Pero so Cribilio, sang-ayon dapat postpone muna. Sa ngayon, dapat postpone muna kasi malaki ang problema ng ating bansa. Status ko muna, steady muna ang budget. Pag matuloy ang BSK, mademand ng additional fund. First priority muna ang pagtulong sa ating mga bayan. So, ibig sabihin po niyan, okay lang na mapuspon yung election. Basta yung pondo, yung budget ng COMELEC ay huwag galawin, steady lang muna.
Okay, maganda din yung punto nitong si Alexander Mejika, mga bayan ha. So hanggang dito muna yung ating update mga bayan ha, patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na napapabalitang gusto nilang ipagpaliban mga bayan. Abangan po natin ha sa mga susunod na araw kung talagang mayroong magpapile ng panukalang batas para ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Alright, hanggang dito muna yung ating balita. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kabarangay. Bye po. God bless.